Magandang araw mga kaibigan. Ito po, isa na namang malungkot na balita tungkol sa Maisog Rally. Sa Dumaguete City, approved na po, nag-issue na ang mayor doon ng permit para mag-rally ang Maisog. Kaya lang, ngayon lang, may informasyon na nirevoke ng Dumaguete City LGU ang permit na ibinigay. So, dahilan daw po, ganito. Yung PNP ng Dumaguete nagreklamo. So, anong reklamo nila? Wala daw kakayahan ang PNP Dumaguete na mag-provide ng security dahil darating si former President Duterte. So, baka kung ano daw ang mangyari sa dating presidente, sila ang mabuntunan ng sisi. Kaya yan, nagre-reklamo sila na huwag ituloy yung rally dahil baka may mangyari sa dating presidente. Ang mayor naman, through a letter ng city administrator, sumulat sa mga organizers na nire-revoke na nga ang permit na inisyo ng city mayor. So, yun po. So, ano sa tingin nyo? Sapat ba na dahilan yung concern ng PNP na hindi nila kayang i-secure si FPRRD? Nag-vlog na si Attorney Rocky tungkol nito. Ang tanging basis, dahilan para ma-revoke ang rally permit kung may clear and present danger. Example, rally bukas, verified information, A1 intelligence na may mga CPP and PNTF na pasasabugin ang lugar, something like that. So, clear and present danger. O yun, pwedeng makancel. Kaya lang yung presence ni FPRRD, meron bang A1 intelligence na may manggugulo doon at sasaktan si FPRRD? I believe wala. Kasi si FPRRD kung saan-saan siya mapunta, wala man siyang kung malakas ang CPP-NPA sa Dumaguete, galit ang mga komunista kay FPRRD dahil sa NTF-ELCAC na nasimulan nung kapanahon niya. Baka pwede. Wala na eh. Hinang-hina na ang hinang-hina na ang mga NPA. So, wala yun. Palpak na rason yun. Ito, may isa pang dahilan. Okay? May nag-post sa Facebook, si Joey Debebre. Ang post niya ganito, ang mayor ngayon sa Dumaguete is si Mayor Epe Remolyo. Kailang last term niya na ito. Ang anak niya, si Deo Remolyo, yan ang planong patakbuhin ngayong next year, 2025. Napag-alaman, through sa post ni Joey Debebre, itong si Deo Remolyo na anak ng City Mayor sa Dumaguete ay nagtratrabaho as Chief Political Affairs Officer sa office ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. So nakita niya na? Connection. Praning, panic mode na sila. Ayaw ng administrasyong ito na magkaroon ng mga maisog rallies. Kasi, I don't know, anong nakikita nila?
Oh, yung ginawa nila sa Bustos, Bulacan. Ilang permit ay wala, hindi talaga sila nabigyan ng permit. So, ang ginawa, naghanap ng private venue. Yung dalawang private venue na nung una pumayag, kinancel dahil tinakot yung mga may-ari ng venue. Yung pangatlong venue, pumayag yung may-ari, tuloy na sana ang rally. Kaya lang, binarikadahan. Nag-employ sila ng mga halos 300 tao na mukhang sanggano ba o may mga pamalo. So, pwedeng matuloy ang rally. Kailan kung magkagulo, magkainitan. Kaya, yung wisdom ni dating Pangulong Duterte na huwag na lang nating ituloy, baka magkagulo. O, doon mo makita ang wisdom ng dating presidente, hindi na natuloy. So, ito na naman, Dumaguete, gumawa ng paraan na hindi na naman. Grabe. Ay, nako. Sige lang, para sa akin, no worries. Gawin nila lahat ang gusto nilang gawin para hindi matuloy ang mga maisog rallies. In the end, it will boomerang to this administration. Kasi, yan, pinag-uusapan na naman sa social media. Okay? So, ang mga taong nagmamasid, lalo na yung mga neutral, lalong madidismaya sa gobyerno ito. Okay, bakit nabanggit ko pala yung neutral? Merong survey, Pulse Asia ata ang nag-survey nun, o Okta Research. 31% pro Marcos, 20% pro Duterte, 4% opposition, o yung mga kakamping dilawan, and the rest, halos ilan yun, 45% ba yung remaining, neutral, nagmamasid. Hindi opposition, hindi Duterte, hindi Marcos, nagmamasid lang. Nako, yung 45% na yun, pag ganito palagi ang ginagawa ng administrasyong ito, unti-unti madidismaya sila kasi nawawala na yung essence of democracy, yung freedom of assembly. Lumalabas, silent martial law. Kaya ang sino mang Pilipino na nag-iisip, na nagmamahal sa yung ideals of democracy, madidismaya sa ginagawa ng administrasyong ito. Dahil, ano ang kinakatakot nila sa mga maisog rallies na puros man lang salita? Wala namang nangyayaring kaguluhan. Bakit takot sila na magsalita si FPRRD? Magsalita si Atty. Glencio, Atty. Vic Rodriguez. Lalo na ito ngayon, baka sa mga succeeding maisog rallies, I believe, isasama na nila si ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Nako, lalong papatok yan pag si Morales na bukas, May 7 hearing na. Ano yung latest na balita ni Maharlika? Boycott daw. Especially PIDEA. Hindi sila mag-attend. And other government agencies na government officials na naimbita, hindi mag-attend. Bakit hindi mag-attend? Yun na, baka lalo silang mabubuking sa mga plano nilang pagtaguan, itago ang katotohanan. But then, ang salita sa Biblia, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kahit ano pang deny nila ngayon, klarong-klaro na ngayon yung katotohanan na noong 2012, ang dating Senador Bongbong Marcos Jr.
ay may mga katibayan na gumagamit ng illegal nga droga. So, ang tanong, ano ang kalagayan ng kanyang mental health, physical, emotional health? May kakayahan pa ba siya ngayon na mag-lead sa 115 million Filipinos? So, may duda na. Para maalis ang duda, isa lang ang solusyon. Drug test, yung hair follicle test. Supervise, open sa public. Pag nag-negative siya, tapos na ang usapan. So, kailan tatanggapin ng presidente yung drug test? Hanggat hindi siya pumapayag na magpa-drug test, this issue will continue to hound his presidency. So, I don't know what will happen sa Maisog Rally sa Dumaguete kung hahanap ba ng private venue o ano. Tingnan natin ang susunod na mangyari.